So, ito po may connection sa government accounting o sa government finance. So, ano tong Philippine Public Sector Accounting Standards? So, yung Philippine Public Sector Accounting Standard o PPSAS. PPSAS, ito yung sinusunod ng mga taga-commission on audit. No? Ito yung standard na sinusunod nila para ma-audit yung tama. At ito rin ang sinusunod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno pag ang handle nila finances. Kahit anong department yan. It should be aligned with the Philippine Public Sector Accounting Standards of PPSAS. Ito harmonize or coexist with the International Public Sector Accounting Standards. So, yung IPSAS. So, yung PPSAS is harmonized with the IPSAS. So, yan yung mga importante na natututunan natin kasi alam lang natin is yung GAAP at saka yung International Financial Accounting Standard o IFAS. Yun naman sa mga private companies. Pero ito sa gobyerno, mas mas matindi ang hilakbo ng konsensya mo rito kasi pera ng bansa, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. So, mas magandang na pag-aaralan natin to. At mas magandang alam ko to. Para kahit paano kaya na natin naiintindihan yung mga ganyan kasi talagang ang sa government, yung resources sa government is napakaliit. Dahil marami-rami kayong naghahati. Ilan ang barangay sa Pilipinas. Kaya nga, naiintindihan mo rin si Mayor Strike Revilla na from 73 barangay, ginawa niyang 47. Para mas madami yung makinabang. Yun pala ang purpose nun. Dahil kung titingnan mo yung formula ng equal sharing at saka population sharing sa IRA, doon mo maiintindihan kasi i-divide yon sa total number ng barangay sa Pilipinas. So, kung titignan mo, napakaliit ng population sharing at saka equal sharing. Yung population sharing na 60% at yung equal sharing na 40%. No? Naka-divide yon sa lahat ng barangay sa Pilipinas. So, napakahirap. So, yun lang pa.